No. Nasa linya po natin ngayon ang former National President ng Integrated Bar of the Philippines. Ito, paborito natin to si Attorney Domingo Cayosa. Attorney, magandang araw po. Happy New Year po. Good morning, Dennis. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Nako, Attorney, bago natin pag-usapan yung recantation na posibleng recantation po nitong si Engineer Henry Alcantara, ito ho muna, bigyan nyo na ako ng bonus dito. Ito hong, kung sakasakali ho ba itong impeachment na ifa-file para ho sa presidente at saka sa vice presidente, pwede po ba ito? Pwede ho naman, sapagkat yung impeachment ay isang malinaw na constitutional process para panagutin yung mga matataas na opisyal ng gobyerno kung sakaling abusado sila, pabaya o kaya tiwali. So wala namang limitasyon na one at a time. Pwede hong sabay-sabay o magkakasunod basta merong sapat na basehan. Oo, kung sakasakali lang kung sakasakali, Attorney, magkatuluyan ito, di sino ho ang aakyat? Di ang Senate President. Okay. Kung sakasakaling ma-impeach sila at mahatulan na guilty at matatanggal sa posisyon, di kung wala ang Presidente, walang Vice President, di Senate President ang magiging acting President. Ayun. At kung ang vacancy will occur more than 18 months before the next regular election, ang trabaho ng Kongreso is to pass a bill calling for a special election for the President and Vice President. Okay, wala hong nakalagay sa batas na, teka muna, ito muna Presidente kasi kung sakasakali, mapapabayaan na ekonomiya natin. Walang ganon. Wala ko naman. Pero yung kung kakagatin yan o anong uunahin na tatalakayin ng Kongreso, nasa kanila na yan. Yun. But wala akong requirement na one at a time lang. Oo, kasi that will take a lot of time of the Congress, Attorney. Well, kasi sabay. Maaari, pero alam mo ninyo, kung gawin lang nila ng maayos ang trabaho ng Kongreso, yung mga House of Representatives, yung Senado, mabilis sana yan. Ang nangyari ho kasi nung nakaraan, nung may impeachment, na-dribble ng matagal, tapos biglang in-approve ka agad sa sa buong assembly, no? At pwede naman yon. Pero pagdating sa Senado, talagang dreamable naman, di ba? Tapos inabutan pa, dinala pa sa Supreme Court at nag-issue pa ng napaka-questionable decision ng Supreme Court na hanggang ngayon, hindi pa final kasi hindi pa nila nadidesisyonan yung MR, yung mga naghabla. So, kaya lang tumatagal yan dahil nga very inefficient ang ating institutions of governance. At kung minsan, corrupt nga, di ba? Yung napupolitika lahat Mamanyog lahat. So, kaya tuloy inaabot tayo ng siyam-siyam. Sa ibang bansa, napakabilis yung impeachment Kung maayos na matatrabaho ito, posible po ba ito? Posible talaga, Attorney, ibig sabihin? Oo naman. Kasi nga, yung mga issues, yung mga ebidensya, hindi naman bago, hindi naman surprise. Matagal ng mga controversial yan, di ba? At meron namang, siyempre, kung maghahain ka ng complaint, kinakailangan isubstantiate mo yan. So, kaya lang tumatagal ho yan kasi nasanay na tayo at gawain talaga yan ng mga tiwali sa gobyerno na dinidribble. Depende sa hihip ng hangin, depende sa influensya, depende na saan nanggagaling ang pera, at kung ano-ano pa. At saka so, yung yun mga ang sakit ng ating sistema ngayon. Mabagal masyado. Saka yung mga definition ng mga terms, Attorney. Kanya-kanyang interpretasyon. Correct. Yung nga yung napaka-simple. Alam ng lahat pero babaluktutin pa rin nila. Di ba? So it takes another branch of government, the Supreme Court. Isa rin, di ba? May controversial ang decision nila. May MR. Bakit hanggang ngayon hindi pa nasa-settle? May parating na naman na impeachment case. So, sinisingil din dapat natin. Pinapanagot din natin sana ang Supreme Court. Hindi lang ang Kongreso. Kasi ano sila dito? Damay-damay sila. At kung minsan, ang suspetsya ng taong bayan, kaya kagaya nabanggit mo kanina, wala nang tiwala sa gobyerno. Kasi mukhang buong gobyerno, lahat ng sangay, sindikato Lahat ng sangay, nababahira ng korupsyon.
May bahid, may bahid. Paano yun, attorney, kung hindi pa nakakapag-express o salita o yung sagot galing sa Supreme Court tapos meron na namang impeachment na ifa-file kay VP, wala naman hong implikasyon yon? Wala ko naman. Hindi naman kinakailangan hintayin mag-desisyon ng Supreme Court. Pero ang maganda, pag-iingatan na nila para hindi na naman mate-technical. Dapat nga ang panawagan natin sa Supreme Court, gisingin natin sila. Bakit inuupuan nila yung MR? Matagal na dapat yan na-resolve one way or the other. Pero hanggang ngayon, wala, nadidribble. Bakit? Diba? Dapat sana, desisyonan nila, pero para mas malinaw ang guidelines sa mga susunod pang impeachment cases. Nako, mahababang uusapin po yan. Okay, attorney, itong rason kung bakit kami napatawag po sa inyo, itong possible umano na recantation itong si attorney Engineer Henry Alcantara sa kanyang mga sinabi, pasusunod parang ang mangyayari nito, babaligtad sa kanyang mga kwento. Ano hong implikasyon nito dito sa pagpa-file at saka ongoing, sagutin niya muna sa mga ikinwento niya sa Senate especially? Well, ang implikasyon ho nito dun sa kaso, hindi ho naman masyadong mabigat sapagkat meron namang ibang testigo at meron namang mga ibang ebidensya, documentary evidence, diba? At meron ng ibang mga pag-aamin ng ibang tao. So, hindi ho ito fatal, kumbaga, dun sa pag-uusig dun sa mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Pangalawa, ang implikasyon sa kanya, kung gagawin niya yan, mas malala. Kasi nga, ang sinasabi niya ngayon, yung unang sinabi niya hindi totoo. Under oath yun eh. Ngayon, sasabihin niya, iba ngayon. Di perjury yun. Diba? Kung hindi niya may papakita na kaya siya nagsalita at nagsinungaling dahil under threat siya o kaya nanganganib ang buhay niya o kalagayan niya o yung mahal niya sa buhay o kaya may yung consent niya, yung kanyang pag-iisip na puwersa lang. Kung hindi niya may patunayan yan, di ibig sabihin sinungaling siya. Sa batas na umiiral under the rules of court, revised penal code, yung perjury yan. Kasi krimen ho yung manunumpa ka, sasabihin mo ganito. Tapos after a few months, manunumpa ka ulit at sasabihin, hindi totoo yun, ito ang totoo. Either way, nagsisinungaling ka, di ba? May penalty yan. So dapat, yun ang immediate na effect sa kanya. So, mag-ingat-ingat din siya. Hindi ho ganun kadali na mag-recant. At kung titignan natin ang rules of court at saka yung jurisprudence ng Supreme Court, yung mga recantations must be considered with care and scrutiny. Hindi basta-basta na pag mag-recant ka, wala, totoo na yung pangalawang sinasabi mo. Hindi. Kinakailangan pakita mo kung bakit napuwersa ka lang nung umpisa. Absent that, mananagot ka. At yung unang testimony, usually yun ang ina-uphold ng mga korte, hindi yung simple recantation lang. Paano ho, attorney, pag napatunayan niyang nape-pressure siya o kaya tinatakot lang siya? Well, hindi ho naman lahat ng anong klaseng pressure o takot. Di ba? Okay. Yung ibig sabihin yan, yung panakot na mapapatayin ka, mga krimen yun eh. O kaya sasaktan ang pamilya mo. Yun ang pwede. Yung immediate threat, credible threat. Yung bang napuwersa, wala kang magawa kundi gawin, sumunod lang sa gusto nila. Di, ituturo mo kung sino yun para managot. Krimen din yun eh. Ang nangyayari ho kasi, kung titignan natin, lalo na pagdating sa korupsyon, napaka-lenient kasi ang mga korte na basta nag-recant lang, sinusugaban na ng mga juez yan o ng mga piskalya na sige, basura na lang, kalimutan na natin, wala nang kaso. Wala nang kaso. At hindi pinapanagot, hindi pina-explain. So, kaya tuloy, parang walang silbi na yung sinumpaang salaysay eh. Sa ibang jurisdiction, mabigat ang penalty pag nagsisinungaling ka. So, dapat, nadi-discourage ang recantation. At kung meron man, it should be, mapanuri dapat ng prosecution o yung korte, hindi ho yung basta gawin na lang yan blanket rason para ilaglag yung kaso. Kaya tuloy, gano'n ang nangyari. Linalaro lang nila yung hustisya at
nagko-cooperate o kaya, pinababayaan lang ng prosecution o kaya ng korte. So, isang failure yan ng ating justice system. Yun. At saka, attorney, nagsauli na ng pera to eh. Correct. Yun nga. Real evidence. Hindi ganun kadali. Di ba? Sa tingin ko nga, itong usapin na ganyan, mukhang propaganda lang o political positioning lang, di ba? O kaya personal positioning. Siguro meron pa silang inising ibang assurances kasi nga, di ba, nag-a-apply sila ng witness protection program. Yun. So, baka ganon. So, hindi natin alam. Of course, ang makakapagsagot yan yung ombudsman kung transparent sila. Pero hindi ganon kadali mag-recant. Lalo-lalo na, hindi lang naman nakasalalay yung kanilang testimonya eh. Merong mga resibo eh. May mga kontrata, merong mga bank accounts, di ba? Merong mga cheque, merong mga pera na pag ganun, kasuhan sa kagat. Ang daming kasong pwedeng i-ano sa kanya na life imprisonment. Mabubulok talaga siya sa kulungan. Kung ikaw naman po yung nasa kabilang panig, attorney, at sinasabing, ito, may ebidensya. Teka muna, sabi ni Engineer Alcantara, hindi totoo yan eh. Nag-recant na siya eh. Pwede hubang sabihin yun kahit na kitang-kita naman yung ebidensya na totoo? Well, ang pwede lang niyang i-recant, yung kanyang testimonya. Okay, yung kanyang mga kwento. Hindi na pwedeng, walang pera na binigay at meron eh. Walang picture. May picture eh. Walang kontrata. So, yung wag din sanang umasa, kung ako yung nasasakdal, di ba? Yung mga na-implicate. Huwag silang umasa dyan. Kasi nga, number one, under the rules and jurisprudence, yung recantation is always considered with care and scrutiny. Hindi basta-basta kakagatin. Dapat yan ng matinong huwes o Supreme Court. Malinaw ho yan. No, kasi nga, nakita naman natin, nung nag-testify sila, nasa loob ng Senado, may abogado sila. Tama, may abogado rin. Yes. These testimonies were given openly and freely with the assistance of counsel. Paano mo yung sasabihin na napuwersa lang ako? Ang hirap i-claim yan. Hindi mo mapapatunayan. So, dapat ganun ang trato niyan, whether it's in the Senate Blue Ribbon Committee, sa Ombudsman, o kaya sa Korte, Sandigan Bayan, Supreme Court, dapat ganun. Huwag na naman sana yung kalakadan sa ating justice system na konting recantation lang, tinatapon na lahat. Doble lugi tayong taong bayan. No. Nangyayari ho kasi yan. Naghahanap lang yung mga hukom ng rason para ilaglag yung kaso o kaya yung fiscal o ombudsman para ilaglag yung kaso. Huwag na ho sana tayo magpabudol-budol sa ganyang drama. Kasi, attorney, kahit doon sa abogado niya, ibig sabihin, nagsinungaling siya. Well, hindi naman yung kasinungalingan ng kliyente, automatic kasinungaling ng abogado because hindi naman siya nagsalita. So medyo mahirap yan i-implicate. And this, of course, sabihin ng tao na ang nagturo sa akin magsinungaling yung aking abogado. Talagang malilintikan yung abogado. Bawat sa amin yan. Madi-disbar talaga siya. Okay. Siguro, here's gonna be my last question, attorney. Pwede mo bang sabihin yung recantation na to ay isang uri ng paglilinaw at mas malapit palapit na tayo sa katotohanan? Sa tingin ko hindi paglilinaw yan eh. Panggugulo yan eh. Panggugulo, diba? Oo. Kasi nga, yung nasubaybayan naman natin, very public naman yung mga hearings, iba sa iba't ibang forum, sa Senado, sa Kongreso, at saka sa DOJ, at saka sa ICI noon. Wala naman tayong nakita at wala naman silang sinasabing under threat sila, di ba? Protected nga sila di ba? In the custody of self. Hindi rin kasi pwedeng sabihin na pressure ako kasi nakakulong ako. Hindi ho yun yung pressure na sinasabi. Ito yung immediate harm sa'yo. Na you have no choice but to tell a lie. Hindi naman, di ba? If nasa custody ka, protection ng Senado o ng gobyerno, walang rason na matakot ka. Dapat sabihin mo pa rin ang totoo. So, yun ang isang
malaking punto. Pangalawa, ito, leksyon sa atin lahat ito, eye-opener. Kasi nga, dahil super bagal ang ating justice system, nagkakaroon ng pagkakataon ang sinumang panig na impluensyahan o kaya suhulan o kaya may iba ng mga undue influence na tinatawag. Kasi nga, mabagal eh. Opo. Parang naghihintay nagbibigay ng oportunidad doon sa mga kalokohan. Mga pagbabaliktad, yung bang paglalaglag ng kaso. Oo. Kasi nga, kung mabilis sana yan, tuloy-tuloy, di may hatol na dapat na Oo nga. hindi eh. Para bang, ganun ho kasi nadidribble, kung ano-anong mga rason, nadidelay, hanggang either magkalimutan o magkabentahan o magka-influensyahan na. Yun tuloy ang isang epekto ng delayed justice. Attorney, last question na promise. Kung sakasakali po na pupuntahan yung sinasabi ni, sino ba nagsabi nun? Si Senator Panfilo Lacson, Blue Ribbon. Out of the kaso na pwedeng i-file na kaso dito kay Engineer Alcantara, mas magaan ho ba ang parusa dito sa perjury? Mas magaan ho yung perjury. Kasuhan siya ng graft and corruption, di ba? Malversation o kaya plunder. Sa laki-laki ho at sa dami ng mga proyekto na inamin na nila willingly na ginago nila, di without bail lahat yan. Yun ang mas mabigat na gagawin sa kanya. Kasi meron din naman silang sapat na basehan para kasuhan siya. Kaya nga lang, hindi pa masyadong aggressive sa kanya kasi nga, willing siya magsabi ng lahat noon di ba? Correct. Ngayon, babalik na rin niya. Di tuluyan sa unahin na rin siya. Isabay na rin siya sa mga congressman, mga senador at mga cabinet secretaries na may ebidensya. Lalo-lalo na siya. Nagsawali na siya ng nakaw na yaman. Oo, may pera na Oo, talagang malamang yan without bail. Ang lakas ng ebidensya laban sa kanya. So, mag-isip-isip siya. Siguro ito, pabali-balita lang, wala pa namang confirmation. But sana din naman, ipahiwatig na sa kanya ng gobyerno na pag gagawin mo yan, talagang tutuluyan namin ikaw. At dapat lang. Kasi kasama siya doon sa kalokohan. Hindi naman ito yung inaapi siya. Hindi inosenteng tao ito diba? Tantagin mo, nagnakaw ka na, nahuli ka na, nangumpisal ka na ng matino, tapos babalik ta rin mo uli. Talagang loko ka. Diba? Doble-doble. Niloloko mo ninakawan mo ng taong bayan, niloloko mo pa sila. Di ba dapat mas mahigpit? Or pinaglalaruan, attorney? Oo, hindi dapat pumapayag ang ombudsman, DOJ at mga hukom sa ganyang mga kalakalan. Di ba? Dapat patong-patong na kaso ang nagawin sa kanya. To send a message na dito sa bansa natin, tapos na rin po sana yung kalakalan na anytime, pag nabili na, influensyahan, bumabaliktad at linalaglag na lang ang kaso. Huwag na ho sana nating payagan yung gano'n. Iyon. Okay, Attorney Domingo, kayo sa maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa DWIZ po. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Maraming salamat, former National President of the Integrated Bar of the Philippines, isang eksperto, si Attorney Domingo Cayosa.